Praise God. Good evening po sa bawat isa na narito ngayon. Ito po yung oras para sa ating evening prayer na kung saan ay kakataguin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At I believe na kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, purihin ng Panginoon, tayo po ay pinakamapalad kapag naramdaman po natin ang presensya ng Diyos. Ang presensya po ng Panginoon ay napakahalaga. Kaya nga lang po ay kailangan po nating paglaanan po ng kalinisan ng puso. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang mga taong may malinis na puso sapagkat mararanasan nila ang Diyos. Makikita nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya, praise God, bago ang lahat, ay i-welcome ko muna siyempre ang lahat ng ating mga viewers, ang 60th PC Battalion, mga dati kong kasamahan. Welcome po. Yung pong aking mga class batchmate ng class 76 sa CJAS. Welcome din po sa lahat. At yung aking mga dating nakasama doon sa Northern Samar, ang Mercader at Piases. Praise God. Welcome din po. Praise God at Inday. Purihin ang Panginoon. Merly Diasis at ganyan din kay Marilu Diasis. Welcome sa lahat po ng mga taga Katubig, Northern Samar. At ganoon din sa mga kaibigan kong narito, siyempre lagi silang nakamasid at pinanonood nila ang video nito. Salamat sa inyong partisipasyon at patuloy na kayo po ay nagpupursige na makilala ang Panginoon. Lubos-lubos sa inyong mga buhay. Siyempre nakita ng Lord ang puso ninyo na meron po talagang tinatawag na pagkauhaw sa Diyos. Welcome din po sa inyo. Welcome sa lahat ng nasa ibang bansa, nasa Amerika, nasa United Kingdom. So lahat po mga kaibigan natin dyan, praise God, nasa Saudi Arabia. Si Brother Joe, praise God. At yan din si Merly, Sister Merly, o Mary Merly. At doon sa United Kingdom si Noreen. At sa lahat po ng mga kapatiran din dito sa Amerika, si Brother Agustin, Brother Joel Landasaban, welcome, praise God. At ganun din doon sa mga naroon sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. Siyempre marami na po kayo, may taga Cebu, may taga Iloilo, may taga Batangas, Zamboanga. So lahat ng mga kaibigan ko, lahat pa na maabot ng video ito. So salamat sa inyong pakikisa. And I believe nakita ng Lord ang uhaw ninyo. May gagawin ng Panginoon sa araw na ito. So sa gabi ito. At ayan, ihanda po natin nga lang ang ating mga puso sapagkat ang ating puso ang pinakasusi upang tayo po ay mapuno, mapuspos ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At sa gayon, yung pong ating mga panalangin ay diring din ng Panginoon. Maya tayo mag-umpisang manalangin ay patuloy na pagtiwalaan lamang po natin ang Diyos sapagkat tunay na ang Diyos ay naghahanap ng mga totoo sa kanyang harapan. Ang lahat ng naghahanap sa kanyang presensya na may uhaw at gutom, ipaparanas ng Panginoon yan sapagkat nasisiyasat ng Diyos ang ating mga puso. Kaya handa po natin mamaya. Praise God. Lahat po, welcome po sa lahat. At yung panghuli, yung aking pong siyempre mga kapatiran dito sa Armor of God Christian International Ministry, yung lahat ng mga pastor, no? Hindi ko nabanggitin ang mga pangalan nyo. Lahat ng mga pastor na narito sa Armor of God, na nagpasakop sa Armor of God, sa ating Panginoon, at sa inyong lingkod, sa pangunguna ng inyong lingkod, pagpalain kayo ng Diyos. At ganun din, syempre, yung the family of the Anointed One, yung mga hinuhubog ng Panginoon, welcome din, welcome sa lahat.
So, patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. At bago ang lahat, ay manalangin po muna tayo. Amen? At tayong lahat ay manalangin. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, narito po kami upang patuloy, Panginoon, Lord Jesus, amin pong idulog ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, ang aming mga pamilya, ang lahat-lahat, Panginoon, Lord, ng aming pangangailangan sa iyo, lalong-lalo na yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon, narito man yun, O Diyos, na sila may mga sakit at karamdaman, na abutin mo rin, Panginoon, Lord Jesus, at hayaan po, Panginoon, Lord God, dahil kayo po isang Diyos na mahabagin, maawain, Panginoon, hayaan po, hinihiling ng iyong abang lingkod, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, bumaba sa amin, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ayan po, mag-manifest ito sa oras na ito, Ama. Salamat po, Ama, na marami. Tunay na po, na napakadakila mo. Hayaan po, samahan mo rin po kami sa aming patuloy na pag-aaral ng salita mo upang patuloy namin makilala ka pa ng lubos-lubos sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Narito po tayo sa ating patuloy na pag-aaral ng salita niya. At ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatan kong Be Perfect. Praise God. Kung ating pong iisipin yung salitang perfect, it seems sa bawat isa sa atin ay hindi tayo pwedeng makapasa doon. Lalong-lalo na sa ating panahon niyan, dami pong kaagaw ang ebanghelyo. Kung kailan ka lumalapit sa Panginoon, doon naman ang paglapit din ng kaaway, mga tukso, lahat, mga bagay-bagay na humahadlang at hahadlang pa sa ating pananampalataya. At lalong-lalo na yung word ng Panginoon na magpakabanal kayo. Gaya nga po itong title na ito na aking pong dadalhin sa inyo, Be Perfect. Pag sinabi kasi perfect, it seems na wala nang makitang anumang karumihan o kasalanan na tunay na kalulungkot ng puso ng Diyos. So, yung word na ito ay ating pong patuloy na pagbulay-bulayan mula sa salita ng buhay kay Kristo Jesus na siyang ating pong patuloy na inaasahan na sa atin ay patuloy na magbabago. Amen? So, wala pang perfecto, but in Christ Jesus, you and I, hallelujah, will become perfect. So, bago ang lahat, ayan po na patuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga salita ng buhay na ito na ating pong pag-aaralan. Yung pong word na yan, mga kapatid, nasa Matthew chapter 5, verse 48 po ito. Amen? Sabi nga, kung yung word na ito na maging sakdal tayo, sabi ng Panginoon, itong word na ito ay tunay na hindi ipagkakaloob ng Panginoon sa atin kung tayo po ay walang kakayahan na maging sakdal. Ang ating pong pagbubulayan na walang human being na nasakdal sa harapan ng Diyos. But there is only one nasakdal. And He is the Lord Jesus Christ. So, bago ang lahat ay hayaan po na pag-aralan po natin. No? Sabi nga, God will not give this command if a man could not do it. Kung hindi ito magagawa ng tao. The perfections of man would not be difficult anymore kapag ito'y naunawaan natin, mga kapatid. Kailangan na talagang unawaan natin ito. Para habang tayo'y nagpapatuloy sa journey ng ating pananampalataya at habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, nakikilala natin lubos ang Panginoon, papalapit tayo doon, purihin ng Panginoon, doon natin mararanasan yung sarap ng buhay dito sa lupa, nakapiling ang Diyos. So, yung perfection ng tao, ayon sa ating pag-aaralan, ay hindi na po very difficult o hindi na po mahirap, brothers and sisters. For God will be the one to do this. Yes, sa ating buhay.
At siya ay merong tulong at gabay sa atin upang gawin ito. Amen? Upang may sagawa natin ito. At ito ay sa pamagitan ng biyaya. By God's grace. By the help of God's grace and the Spirit of God. Amen? So ito po ang tutulong sa atin. Alam niyo doon sa Philippians chapter 1 verse 6, ano ang sabi doon? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita ay ito, I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished. Through Jesus, all of us might now have its perfection. Alam niyo mga kapatid, through this word na ito, kapag atin pong pagbubulay-bulayan, hindi na kailangan na tayo ay mag-struggle pa na maging ganap o maging perfect sa kanyang harapan. Why? Kasi there is a help or aid of God. Amen? It is God Himself will be the one to do this. Siya ang gagawa nito, kikilos sa buhay po natin upang patuloy po nating matapos. Amen. Yung ating takbuhin sa pananampalataya hanggang tayo po ay isang araw ay lubos-lubos pong makita na merong kaganapan na sa ating buhay Kristiyano. At tayo nagiging ganap because of God. Not because of you, not because of me, not because of every one of us, but we become perfect because of God. Amen? So, yung pong inumpisa ng Panginoon sa atin, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang tatapos niyan. It is God Himself will be the one to finish it. Amen? Okay. Praise God. Hallelujah. Tingnan po natin si Jesus, who are called the Son of God. Siya po ang ating modelo. Siya ay tinatawag na Son of God and Son of Men or Son of Man. Amen. Dito po makikita natin, brother and sister, nung siya ay narito sa lupa. He lives a 100%, mga kapatid, 100% na siya ay talagang tao, because the Word of God declares it and said it that He became man. The God of the universe came to us and He became man, a 100% man. Amen? 100% talaga na siya ay tao. Kung paano tayo kumakain, nagugutom, nauuhaw, napapagod, ano pa. Lahat ng ating pong nararanasan, nalulungkot. So lahat pong yan ay naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabi na siya po ay talagang 100% na tao. Praise God. Hallelujah. Ngunit makikita rin natin, mga kapatid, na sa kanyang buhay, according to the Bible, amen, that He lives a sinless life. Siya nabuhay na walang anumang batik ng kasalanan na matatagpuan sa kanya. So He lives a 100% sinless life. Amen. So yun po ang sabi ng Bible. And living victoriously. At naging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos Ama na nasa langit. He never uses divine ability. Yes, ang ating Panginoong Jesucristo, 100% man, and He did not use His divine ability. Meron siyang divine ability as a Son of God. Amen? Kasi siya yung tinatawag na the Son of God. Ibig sabihin, merong anak ang Diyos. At siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So siya po ay tinatawag na the Son of God. But when He became man, ito po ay inalis niya.
Amen? Inalis niya yung divine ability niya. Praise God. Bilang Diyos na nagkatawang tao, inalis niya yung kanyang abilidad bilang isang anak ng Diyos. Amen. Even though pwede niyang gamitin iyon. Amen. But we see Him as a man like us. 100% po. Maya-maya maunawaan po natin yung kanyang ability. Bakit meron siyang ability. Amen. Hallelujah. As a son of man. Siya rin yung tinatawag na a son of man. Na katulad natin. Ngunit siya rin ang tinatawag na the Son of God. Amen. Praise God. Hallelujah. So He lived as a man like us. For He needed also to set aside His deity. Para talagang 100% na masasabi na siya hindi umasa doon sa kanyang abilidad as a son of God, na talagang sinet aside niya po yung kapangyarihang iyon. Amen? At kailangan makita po natin ito as a model. Siya po ang modelo natin, nakatulad po natin. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay katulad mo, katulad ko, katulad nating lahat. Amen? But we see Him. He is not an ordinary person. Amen? Yes, He is not an ordinary person. Ngayon, malalaman natin kung paano siya naging not an ordinary person or no ordinary person. Malalaman natin mamaya. Habang tayo po ay nagpapatuloy na unawain ang mga salita na ating pong pinag-aaralan ngayong gabi. So, yung ating Panginoong Jesucristo, meron siyang mission. He has a mission. Amen? Na kailangan niya itong matapos. Upang sa pamagitan nito, pag natapos niya ang mission, ay mahayag yung sakripisyo. No? At yung sakripisyong yon ay gagawin niya hindi para sa mga anghel, hindi para sa kaninuman, kundi ang sakripisyong iyon ay gagawin niya para sa ating lahat. Sa akin, sa iyo, sa ating lahat. So yun po ang sakripisyo na dapat niyang gawin. Kaya nga po, nung siya ay pumunta siya rito, sinet aside niya yung kanyang abilidad as the Son of God. Set aside niya yun. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, yung pong kanyang gagawin ay gagawin niya para sa Diyos at para din sa tao. Amen. Hallelujah. So, kinakailangan po, mga kapatid, na unawain natin na ginawa niya ito out of love. Galing sa puso niya. Kaya siya mula sa langit, bumaba mula sa langit at nakitungo sa atin bilang katulad po natin na mayroong puto, laman, dugo, at lahat ng ating nararanasan ay mararanasan niya rin. At kailangan po niyang taglayin po ito. Dahil kung hindi po niya tataglayin yung katulad po natin, mga kapatid, praise God, paano niya tayo maililigtas? Paano niya tayo tuturuan upang siya ang tularan natin maging modelo? Paano niya tayo bibigyan ng isang magandang halimbawa? Katulad halimbawa yung kanyang pagka-Diyos. Talagang tinanggal niya ito. Talagang sinet aside niya yung kanyang pagka-Diyos. Para makita po natin na siya ay talagang 100% na tao. At doon sa kanyang pagiging 100% na tao, makita natin kung gaano kaposibilidad o pagkakaroon ng kaposibilidad o possibility
na ang isang tao ay pwedeng mabuhay na perpekto sa harapan ng Diyos. So, kailangan makita ito sa buhay niya. Paano niya tayo dadalhin sa ganitong uri ng buhay na maging perpekto rin na katulad niya. Dadalhin niya tayo na maging perpekto katulad niya. Amen? Praise God. Hallelujah. So, sa ganitong kaparaanan, ay ginawa niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Just like you and me, brothers and sisters, kaparehas na kaparehas natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Totoo nga, He is the representative. Siya po ang ating representative. At siya ang magdadala sa atin. He will be the one to represent us also in the presence of the Holy and Most High God. Siya ang magdadala sa atin. He will represent us. Dadalhin niya yung ating kalagayan bilang tao. Siya ang magre-represent. Siya bilang tao, ire-represent niya tayong lahat. Amen? Siya ang maghaharap. Siya ang haharap. Dala-dala niya tayo. At siya ang ating representative. Amen? Siya ang ating mangunguna. Siya ang ating tagapanguna upang dalhin niya tayo sa harapan ng banal at kataas-taasang Diyos. Dahil kung tayo ang harap sa Diyos, hindi po tayo oobra. Amen? Hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya naging tao, makita po natin na He is truly sinless. Wala kang makitang anumang kasalanan o batik sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit sa kanyang pag-arap doon, sa kanyang mga umuusig sa kanyang mga pariseo, mga eskriba, kailanman hindi po siya nagkaroon ng pagkakasala. Kahit nung siya po ay parusahan, siya ay suntukin, hindi po siya nagkasala. Kahit siya ay pupukin ng tambo sa kanyang ulo, hindi po siya nagkasala. So makita po natin ang great model. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya rin ang nagsabi, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa kanan mo. Amen. So makita natin yung sinlessness sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Because He will represent us in the very presence of His Father in heaven. Amen? Kaya nga, totoo na talagang binigay niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo, atonement. Amen? Kailangan kasi ng sakripisyo. Kung ikaw ay harap sa Diyos, kailangan mo ng sakripisyo. Sa Old Testament time, ang mga lumalapit sa Diyos ay nagdadala ng sakripisyo, at ang dala nilang sakripisyo, yung pinaka-representative para sa kanila, ay hindi sila, kundi yung dala-dala nilang sacrifice na hayop. At yun po ang mag-aaton sa kanilang mga kasalanan. So, sa ating panahon, because Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sins of this world, so siya po yung ating representative. Siya yung pinakatupa natin. Siya yung ihahain natin sa harapan ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan niya. At inihain ng Panginoon ang kanyang sarili. Dahil siya ang tinatawag na atonement. Pag sinabing atonement, it needs a blood. Amen? Kailangan ng pagbububo ng dugo. Siya ang harap sa Diyos in behalf of us. Na kailangan ang dugo niya ay bububo in behalf of us. Hindi na yung ating dugo, hindi na yung ating kamatayan ang kailangan ng Ama. Ang kailangan ng Ama ay yung dugo na malinis, na walang kapintasan, walang iba, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So makita po natin kung gaano niya tayo kamahal. Instead na ikaw ang mag-suffer, instead na ikaw ang magsakripisyo, siya na ang nagsakripisyo in behalf of us, in behalf of you. Amen?
So, nararamdaman mo na ba kung gaano kanya kamahal? Amen. Mahal niya tayong lahat. Purihin ang Diyos. So, ang kanyang pagbububo ng kanyang dugo ay para sa lahat ng mga taong makasalanan na magtitiwala din sa kanya. So, kailangan din talaga, mga kapatid, na pagtitiwalaan natin siya. Amen. Na kahit ibubo niya ng ibubo ang kanyang dugo, siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero pag hindi mo rin siya pagtitiwalaan, hindi mo rin makakamtan ang inihandog niyang sakripisyo para sa kasalanan. So kailangan mo rin pagtiwalaan siya at gawin mong Panginoon ng buhay mo. Amen. Gawin mo siyang Diyos ng puso mo. Hallelujah. So sabi nga, yung kanyang buhay at yung kanyang dugo ay kailangan ng mga taong makasalanan. Kailangan lamang po na pagtiwalaan natin yung tinatawag na marvelous work ng ating Panginoong Jesucristo upang sa gayon ay maging maayos tayo sa harapan ng Amang nasa langit. Upang ang ating mga kasalanan ay tiyak po na lahat ng ito ay hindi na maaalala pa ng Panginoon. God will forgive us. God will forgive all of our sin. And He will forget all our transgressions against Him. Kasi merong sacrifice or meron atonement that Jesus has given to God our Father. At yun po not in His own sake but for our sake, para sa ating lahat. Amen. Now we have a confidence now to approach God. Kasi meron na tayong handog para sa kasalanan. And Jesus Christ as a 100% man offered His blood to the Holy God. Kaya siya yung ating representative na naghandog ng kanyang buhay. Siya bilang 100% na tao nanguna sa atin upang ihandog niya ang kanyang buhay. Sabi ng Biblia doon sa John chapter 1, I believe nasa verse 29 po siya. Praise God. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. So, praise God. Now we have a confidence now to approach God. Why? Kasi yung inihandog niyang buhay is holy, blameless, sinless. At yun ay isang napakabango na samyo sa harapan ng Panginoon. Yung kanyang dugo na yun, yung kanyang kabanalan na yun ay nahalimuyak ng Panginoon. Yung kabanalan ng Panginoon dahil siya ay sinless, mga kapatid. Now, hindi na tayo magtutrubol sa ating mind, hindi na tayo matatakot, bagkos nandoon na yung kapayapaan natin, mga kapatid. Yung ating konsensya ay hindi na po tayo bibigyan ng konsensya sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Wala na kailanman. For we are truly cleansed and purified by His blood. So nalinis na po niya tayo, mga kapatid, by the atonement He gave to God. By the way, how Jesus do this marvelous task? Tingnan po natin kung paano nagawa ito ng ating Panginoong Jesucristo upang maging pattern din naman natin na susundan yung buhay na ginawa niya. Paano niya yun nagawa? Without struggling for what He did. Hindi siya nag-struggle. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Brothers, makita po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo is always with God, His Father. He always pray, commune with God, always and ever. Nung siya ay nagkatawang tao, hindi niya ito nakaligtaan sa buhay niya. He played with God's character. At hiningi niya yung character ng Diyos. At yung pinaka-character ng Panginoon ay walang iba kundi yung
yung tinatawag na pag-ibig. Love. L-O-V-E. Love. Ang sabi nga, ito yung matagpan natin doon sa 1 John chapter 4, verse 8. Yung love na yun. The Word of God said, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So si God, ang ating Ama na nasa langit, ay pag-ibig. So when Jesus is with us, nandito siya sa lupa, He plead God's character. Nanalangin siya at kanyang hiningi yung karakter ng Ama na sumakan niya. Dahil napakahirap po yung kanyang gagawin. Ang isang tao na gumagawa ng isang bagay para sa kapakanan ng iba. Kung tayo po ay walang salitang love sa ating puso, baka give up tayo at iwanan natin yung mandate na yon. But thanks be to God, hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Hindi give up ang Panginoon. Because His life, His heart, everything sa buhay niya, naukit ito doon sa kaloob-looban ng kanyang puso. Yung karakter ng Ama na tinatawag na pag-ibig. So, ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig at yun din po ang nakahubog doon sa puso ng Panginoong Jesucristo. Why? Kasi lagi po siyang nagko-commune sa Panginoon. He always pray to God. At yung kanyang pag-pray sa Panginoon, yung karakter ng Diyos ay bumalot sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Naalala ko nung si Moses, kapag nagko-commune siya kay God, yung pong liwanag na nanggaling sa Diyos, yung nakakasilaw na liwanag ay bumalot din sa mukha ni Moses. Kaya mga kababayan niya, kapag tinititigan si Moses, hindi nila matitigang lubos kasi nakakasilaw ang mukha niya. And I believe ang ating Panginoong Jesucristo, as He continued to commune with God, the character, the very character of God is also shapen, molded, covered into the life of Jesus Christ. So, nandun po yung love. So, ito po yung isa sa mga secret ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pagkakaroon ng pag-ibig. Ngunit yung pag-ibig na yan, he cannot produce with his own love. But the love that comes from God, yun po ang naiuhubog sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan po natin si Jesus. Let's see how Jesus do it in God's sight. Alam nyo, no such offering of men that give delight in the sight of God. Wala na pong ibang offering na maaari po nating makita sa sino mang tao maliban doon sa offering ng anak ng Diyos o yung tinatawag na anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na kinalugdan ng Diyos. Yung handog na ito ay hindi niya ni-reject. Agad-agad tinanggap ng Diyos Ama ito na kanyang Ama. Amen? At purihin ng Panginoon, tinanggap ng Diyos yung offering ng ating Panginoong Jesucristo pagkat ito ibinigay niya sa Diyos ng willingly, hindi napilitan, talagang galing sa puso niya dahil yung pag-ibig ng Ama ay nakahubog na doon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So we see the love of Christ. Amen? So kapag ikaw ay walang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, hindi mo rin magagawa na ibigin ang Diyos at sundin ang lahat ng kalooban niya. Ang ating Panginoong Jesucristo, dahil naihubog ang tinatawag na pag-ibig sa puso niya, nagawa niya pong ihandog ang sarili niya. Kahit alam niya na siya ay papatayin at yung dugo niya ay kailangang mabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam niya na ang dugo na yan ang hinahangad ng Ama upang iligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan at galit ng Diyos sa mga darating na paghuhukom ng Amang nasa langit.
So makita po natin, tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang offering na yan, mga kapatid. Hallelujah. So, doon, dahil dito, nagkaroon ng kaligtasan. We receive salvation from God. Yes, nagkaroon ng salvation ang humanity. Lalong-lalo na ang tao na napariwara ay mapapanumbalik na niya sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan niya. That's why mababasa natin doon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the very way. Wala nang ibang way. It is only Jesus. Why? Praise God. The atonement had already been given for the sake of humanity through Him, through the Lord Jesus Christ. So Jesus Christ is the very way and the truth and the life. So nagkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng offering ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, praise God. Hallelujah. So, makita natin, in-accomplish ito ng Panginoon. Greater things po ito. For the sake of humanity. In-accomplish niya ito, mga kapatid. Even His own patient, yung kanyang pagtsatsaga, yung kanyang pagtitiis, yung kanyang suffering. Amen. At last, yung kanyang hininga na ibibigay niya. Yung breath of life na kanyang i-give up. Amen. Upang siya'y mamatay. Upang kanyang dugo ay maging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. So, ganyan kabuti ang ating Diyos. Amen? Napakabuti niya. Praise God. Gayunman, ito'y pinagtiyagaan niya, pinagtiisan niya, alang-alang sa atin dahil sa pag-ibig na nasa Kanya. So, meron pong kinalaman talaga rito, mga kapatid, yung salitang love. Amen? In fact, ang ating Panginoong Jesucristo, bago po siya na-declared na the Son of God, mga kapatid, it is because, hallelujah, napagtagumpayan niya ang mundo. Amen? Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Amen? Nandun po yan. Mabasa po natin doon sa Book of Romans. Nandun sa chapter 1 po yan. Na-declared siya as the Son of God because of His holiness. Amen. Hallelujah. So, hindi po siya naging isang pangkaraniwang tao lang because of this. Amen. Nangyari yon because the love of God ay napuno ang kanyang buhay sa puso niya at lagi siyang nagko-commune sa Panginoon. At dahil sa kanyang pagko-commune sa Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa tao, kailangan niya mag-commune sa Amang nasa langit. Dahil hindi niya matatapos yung pinapagawa ng Diyos Ama sa kanya kung hindi po siya magko-commune. Dahil ang commune niya sa Ama, itong magbigay sa kanya ng kalakasan. Itong magbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kaya nga, kapag siya'y nananalangin at patuloy niyang pinatitigil ang bagyo, tumitigil ang bagyo. Kapag siya'y nananalangin sa mga taong may mga sakit at karamdaman, agad pong gumagaling sila. Bakit? Sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya dahil lagi po siyang nagko-commune sa Panginoon. Lagi po siyang nasa presensya ng Panginoon. At dahil dito, brother and sister, tumatalima kahit ng bagyo. Lahat tumatalima. Kahit nung buhayin niya si Lazaro, tumalima ang espiritu ng kamatayan. Nung palabasin niya si Lazaro doon sa yungib, doon sa kanyang kinalalagyang libingan, nung tawagin niya si Lazaro, Lazaro, come forth. At si Lazaro ay bumangon sa kanyang mahimbing na pagkahimlay sa kamatayan.
bumangon si Lazaro. Why? Kasi dahil sa communion ng ating Panginoong Jesucristo kay God the Father. At ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay sumama sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya na-declared siya. Na-declared siya as the Son of God. At nakita rin po ito ng mga tao sa panahon niya na siya nasa kanyang pagmi-minister nung nandito siya sa lupa, na-declared po siya at ipinahayag ng mga tao na siya yung anak ng Diyos. Amen. Praise God. At ipinakita niya pa yung isang halimbawa na siya ay naging sakdal sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga tao. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ito pong salitang pag-ibig na ito ay nag-manifest sa kanila at nag-manifest din doon sa harapan ng Diyos Ama nung kanyang ihandog ang kanyang sarili sa krus. Amen? At ito'y lubos-lubos sa buhay ng ating Panginoon in an extent, full extent, mga kapatid. For God had planned it para sa Panginoon. Doon sa 1 John chapter 3 verse 16. Gayunman, brothers and sisters, as he began to pray, he entrusted himself to the one, walang iba kundi ang Ama, who is able, as he continues to do communion without any failure on his life. So, mga kapatid, kung tayo po'y binigyan ng Panginoon ng takbuhin, ng task, o ng tinatawag na mandate, do it without a failure. Amen? Yes, hindi tayo perfecto. But when we commune continually sa Diyos at pinagbubulay-bulayan natin ang bawat salita na nangbuhat sa Kanya, at dahil dito sa ating communion with God, brothers and sisters, makikita po natin, hallelujah, mawawala ang mga failure sa buhay po natin. Amen? Lalong-lalo na kapag tayo'y nahubog na, pinalaki na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga niya sa atin. At lumaki na, tumigas na ang ating mga tuhod. At ngayon nakakatayo tayo sa harapan ng Diyos. Dahil doon sa kaloob niyang biyaya at sa tulong ng Espiritu. At ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay napakalakas sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napakalakas po. Kaya ang kanyang buhay are filled with perfection. Perfecto ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay totoong umaapaw. Yung pag-ibig niya sa Ama, totoong umaapaw. Purihin ang Panginoon. Kung hindi ito umaapaw sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi niya rin mayandog ang kanyang buhay sa Ama. Hindi niya may pagkakalob ng lubos ito, mga kapatid. But since umaapaw ang kanyang pag-ibig na ibigay niya, kahit yung kanyang huling hininga, alang-alang sa mga taong makasalanan tulad natin, upang tayo isagipin sa darating na galit ng Diyos. Salamat. Mula ngayon, dahil kay Kristo, hindi na magagalit sa atin ng Diyos. Lalo na siya ay ating pagtitiwalaan. Gagawin natin Panginoon ng ating buhay. Saya nga, ang kanyang buhay ay puno ng perfection. At ang kanyang pag-ibig ay nasa atin. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, what is not perfect? Sabi, when perfection had come, then what is not perfect, it will disappear. Yan po yung nasa 1 Corinthians chapter 13 verse 10. Ibig sabihin nito, mga kapatid, na kapag dumating na yung perfection, yung masabing ganap sa buhay po natin, yung pong mga imperfect, yung mga di banal sa buhay po natin, yung mga hindi ganap sa buhay po natin, sabi ng salita ng Diyos doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 10, maglalaho ito. Alam niyo ba yung sinasabing ganap?
yung word na ganap. Kapag ang ganap ay dumating, yung mga di ganap ay maglalaho. Alam niyo ba yung word na ganap? Ang word na ganap ay umuukol ito sa salitang pag-ibig. Kaya nga, kung inyong pagbubulay-bulayan itong verse na ito, ang verse na ito ay nasa 1 Corinthians chapter 13. At doon, magigitla ka kapag binasa mo doon sa umpisa from verse 1 hanggang doon makaabot ka sa 10. At ang tinutukoy na ganap doon ay walang iba kundi yung salitang pag-ibig. So, yung pinakatimpo ng 1 Corinthians chapter 13, it is about love. So, yung ganap pala na sinasabi rito, na kapag dumating sa atin ang ganap, hindi na masusumpungan sa buhay po natin ang tinatawag na imperfection o yung deep pagiging ganap. Alam nyo, ito ang buhay ng Panginoon. Naging ganap si Jesus dahil sa pag-ibig. Amen? So, dito po ay binibigyan na tayo ng pattern na ating lalakaran upang tayo rin naman ay maging ganap. Kaya nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi iuutos ng Panginoon na maging ganap tayo kung hindi natin kayang sundin. At dito po, ay pinapakita na sa atin kung papaano. Sabi nga ng Panginoon, I am the way. I am the way going to Father. So, magiging ganap ka dahil yung ganap na mayroong pag-ibig, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ay pinaghari mo sa buhay mo. Ibig sabihin nito, ang sabi doon sa Revelations 3:20, ako'y kumakatok sa pintuan. Ang sino man magbukas, ako'y papasok. So yung ganap, papasok sa buhay po natin. Yung ganap, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, papasok sa puso natin at gagawin natin siyang Panginoon ng buhay natin. Kaya praise God. Hallelujah. Wala na pong imposible sa salitang ganap. Amen? Tayo'y magiging ganap. It is because of the Lord Jesus Christ. Kaya sa harapan ng Ama, ang tingin sa'yo ng Ama, kapag si Jesucristo na ay pinapasok mo na sa buhay mo, sa puso mo, hindi ka na makikita ni Ama. Ang makikita ni Father ay si Jesus na kanyang anak na perfecto, si Jesucristo. And since Jesus Christ is already in your life, you are also perfect in God's sight. Amen? Hallelujah. Napakasarap pong pagbulay-bulayan ng mga salita ng buhay. At ngayon, sa harapan ng Panginoon, we are all perfect. Kaya nga, kung tayo kunin ng Panginoon, haharap tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo matatakot sa pag-uhukom. Because we have the perfect one na pumasok na sa buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya'y perfect. At dahil siya'y perfect, na nasa buhay po natin, we are also perfect in His sight. Amen? Hallelujah. Kaya pag nag-pray ka sa Panginoon, yung prayer mo agad diringgin ng Panginoon eh. Why? Kasi you are perfect in His sight. Naging perfecto tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, yung word na yon, yung pag-ibig na yon, kapag ito'y nasa buhay natin, katulad ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya, I am in the Father and the Father is in me. It seems to us, because God is love, it seems to us, ay pwede mong sabihin, ako'y nasa pag-ibig. Amen? At ang pag-ibig ay nasa akin. Sabi ng Panginoon, I am in the Father because the Father is love. And the Father who is love is also in me. So you are perfect according to 1 Corinthians chapter 13 verse 10. Amen? Hallelujah. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Filled with God's love. Hallelujah. Kaya, dahil dito, dahil ang iyong buhay ay mayroon ng pag-ibig, mabubuo na sa atin, mga kapatid, yung closeness sa God. Very close ka na kay God. Di ba? Sabi, yung pong mga nagluluto sa kusina, sila kagad ang unang nakakaranas o nakakatikim ng kanilang niluluto. Brothers, kapag very close ka kay God,
ikaw ang unang makakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Matitikman mo yung mga inihanda ng Diyos para sa buhay mo. Lalong-lalo na, you are very close to God, your Father. At natutuwa si God sa buhay mo. Kaya yung prayer mo, hindi niya ito i-reject o ilalagay sa isang tabi. Tatanggapin niya ito, kapatid. Amen? So, ganun po ang Panginoon natin. Napakabuti ng Panginoon natin. And we need to continue to stay in His presence by continuing having a communion with God through the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya nga, itong communion na ito ay meron pong magagawa sa buhay natin. Inuhubog tayo ng Panginoon na maging mapagmahal. Inuhubog tayo ng Panginoon. Ang closeness natin sa Diyos ay magkaroon ng katuparan. Closeness. Amen. At higit sa lahat, hallelujah, kapag si Kristo nasa ating puso, nakahanda na si God the Father na manirahan sa atin. Dahil si Kristo ang sakripisyo ng God para sa ating kasalanan. Kaya, pwede nang manirahan sa atin si God. Amen? Si Father, maninirahan na sa atin. Why? Kasi yung puso natin, yung buhay natin, nilinis na ng kanyang banal na dugo, ang dugo ni Kristo na inyandog sa krus para sa atin. Amen. So, ito po isang mabangong samyo. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay isang napakabangong samyo sa paningin ng Panginoon. Hallelujah. At ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ay punong-puno ng pag-ibig, i-overcome. Amen? Nagtagumpay siya. Ang sabi nga, no? Kapag ang pag-ibig ay nasa puso natin, brother and sister, hallelujah, at the same time, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Ang ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ay puno ng pag-ibig, amen, sapagkat sinasabi ng Biblia, doon sa 1 John chapter 4, verse 8, ang sabi doon, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Walang pagkatakot doon sa pag-ibig. Kapag tayo may pag-ibig, hindi tayo natatakot. Amen? Sapagkat ang ganap na pag-ibig, ang siyang patuloy na nag-aalis ng pagkatakot. Amen. Makita natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya natakot na harapin ang kamatayan. Dahil ang kanyang puso, puspos at puno ng pag-ibig para sa Diyos at para sa atin. Amen. Bago siya pumunta rito sa lupa, hallelujah, nung siya nandun sa tinatawag na eternity with His Father in heaven, nung siya nasa side ng Father, hallelujah, ay yung kanyang buhay, yung kanyang pagkatao, yung kanyang kapunuan ay puno ng pagmamahal na nanggaling sa Ama. Saturated na ang kanyang buhay ng pag-ibig ng Ama. Amen? Yan ay makita natin doon sa Proverbs chapter 8 verse 31. Amen? Now, hindi na kailangan na mag-worry ka. Amen? Because if you have Jesus Christ in your heart, in your life, hindi ka na mag-worry. Because Jesus Christ is the way going to heaven. Makakarating ka doon sa harapan ng ating Amang nasa langit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now, siya po'y patuloy na tumutulong sa atin. Amen? Because sabi ng Biblia, He always intercede for us. Yan po'y patuloy na makikita natin sa Hebrews chapter 7 verse 25. Kaya nga, pag pinapasok natin si Kristo, dahil siya ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naroon sa kanan ng Ama, at siya ay nagpapatuloy na manalangin sa atin. He intercede for us always and ever, brothers and sisters. So purihin ang Panginoon, hallelujah. At yung kanyang banal na dugo ay natapos na
purihin ng Panginoon, ibigay na niya sa atin yung sakripisyo, siyang sakripisyo natin. Now, we can live now 100 perfection in God's sight. Magiging perfecto na ang buhay natin. Perfect in God's sight. At tayo kalulugan ng Panginoon. Hallelujah! Since Christ is the perfect one, kaya na patuloyin mo siya sa puso mo. Amen? Paghariin mo siya sa puso mo. Nais mo bang gawin siyang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Yes, kailangan. Dahil siya ang way going to heaven. At siya ang ating kagalakan. Ang presensya niya, ang ating gantimpala. So siya ang tunay nating gantimpala. Siya ang gantimpala na nagbuhat sa langit. Siya ang reward natin. Amen? Siya rin ang tinatawag na kayamanan ng Diyos na ibinigay sa atin upang tayo na mahihirap ay maging totoong mayaman. Sa oras na ito, if you want to receive Christ as your personal Savior, tanggapin mo siya. Bago tayo tumuloy doon sa panalangin at sa mga prayers sa mga may sakit, brothers, sisters in Christ, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, narito ngayon, tanggapin mo si Yesu Cristo. Everybody close your eyes. At habang ikaw ay nakapikit, sumunod ka sa isang maikling panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, sa oras na ito, nagtitiwala ko sa biyaya mo. At ngayon, alam ko na po na kayo ang perpekto na kaloob ng Diyos para sa amin upang ang aming mga kasalanan ay mapatawad. Panginoong Hesus, pumasok ka na ngayon sa puso ko. Mag-aari ka. At mula ngayon, ikaw na ang maging Diyos ng buhay ko. At ako'y gawin mong anak mo. At isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa kaligtasan. Matamis na pangalan ni Yesu Cristo, magpakailanman. Amen. Now, dahil ikaw ay sumunod sa isang maikling panalangin, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Now, as you continue to meditate the Word of God in your life, yung ating pong pinag-aaralan, ikaw ngayon ay perfecto na sa harapan ng Diyos. Makakaharap ka na sa harapan ng Panginoon. At yung iyong panalangin ay isang napakabang samyo sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Let us continue to pray para po sa mga taong may mga sakit at karamdaman at para doon sa may mga pangailangan. Yes, everybody. Hallelujah. Nandito ang presence ng Lord. Everybody, come on. Worship the Lord. Worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kapuspusan, Panginoon. Right now, God. Hallelujah. Punuin mo ang mga anak mo, God. Thank you, Jesus. Mga anak mo kami, Panginoon. Salamat po. Nag-uumapaw ang pag-ibig mo sa amin. Oh, thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa oras na ito, mga kapatid, nandito na po yung anointing ng Lord. Nandito na po, mga kapatid. Oh, naramdaman ko na po ang kaluwalhatian ng Diyos na bumabalot sa bawat isa sa atin. Everybody, prepare yourself. Everybody, continue to trust the Lord. Yung presence niya, nandito na. Ramdam na ramdam ko ang presensya niya bumabalot sa akin. At alam ko, kung anong nangyayari, nagaganap sa akin, ganun din ang nangyayari sa inyo. Binabalot niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. Salamat po naman marami. Thank you, Lord. Lahat po ng mga nakatune in, Panginoon, at nag-tune up sa iyong presensya. Ayan po, katagpuin mo sila, Panginoon. Lord, hawakan mo ang kanilang puso. Lord Jesus, baguhin mo sila. At patuloy, Panginoon, maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa oras na ito. Bilang mga anak mo, Panginoon, o Diyos, iparanas mo ang pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagbabago. Salamat po, Ama, na marami. At tunay nga po, Ama, mararanasan namin ang yakap mo. Yes, yes. Mga kapatid, niyayakap tayo ng Panginoon. Come on, everybody. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama, na marami. Now, sa oras na ito, hallelujah. Sa oras na ito, lahat ng may mga sakit at karamdaman at lahat ng may pangangailangan, taas ninyo inyong mga kamay. Yes, Lord. Yes, Lord. Lahat po ng kataas ng kamay ngayon. Yes, Lord. Jesus. I-touch mo sila, Panginoon.
Iparamdam mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Padaluyin mo, Panginoon, O Diyos, sa video ito, ang kapangyarihan ng Espiritu na ipinagkaloob mo, O Diyos, sa inyong mga anak. Yes, Lord. Mga kapatid, by faith, receive the healing touch and power of the Holy Spirit. Right now, receive it. Right now, come on. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Salamat po, O Diyos, sa kapuspusan, Panginoon. Lahat, Panginoon, nakatune in, Panginoon, ngayon. Nangapupuspos sila, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. Come on. Everybody, magpakapuspos kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago ko po i-release, mga kapatid, yung healing touch ng Panginoon. Come on, everybody. Hallelujah. Praise your name, Lord. Praise your name, God. Thank you, Lord. Salamat po, Ama, na marami. Hallelujah. Ramdam namin, Panginoon, yakap mo. Thank you, Jesus, sa pagyakap mo sa oras na ito, Ama. At tunay nga po, Panginoon, Lord Jesus, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Diyos na nagkatawang tao para sa amin. Lord Jesus, You are the Son of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Doon naman po, sa may mga sakit at karamdaman, yanda mo ang sarili mo sa oras na ito. Yes, gaano man kalala yan, matindi man ang iyong sakit, nararamdaman ngayon. Yes, nauupos ka na. Yes, halos yung dugo mo ay mga wala na sa iyo. Yes, in the mighty name of Jesus Christ. Right now, right now, right now, right now, right now, right now. Lahat po may mga cancer, lahat na may mga sakit ng tuberculosis, yung may mga kidney trouble, yung may mga sakit sa heart, right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I release the power of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, salamat po, O Diyos, na umaapaw, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, at kinatanggap nila, Panginoon, O Diyos, Lord Jesus, ang kagalingan sa kanilang physical body, Panginoon, at may nangyayari, may nagaganap, Panginoon, na mga himala, napakaraming himala, nagaganap, Panginoon. Lord, lahat ng marireach, Panginoon, O Diyos, ng video nito, Panginoon, all over the country, Philippines, Lord, at sa lahat, Panginoon, iba't ibang bansa na maabot pa nito, Panginoon. Lord, mga Pilipino na nagkalat sa iba't ibang bansa na maabot ng live streaming na ito, may mga problema, may mga sakit at karamdaman, everything, Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Aking pong ipinapanalangin si Brother Daring, si Brother John, in the mighty name of Jesus, I release yung tinatawag na blessing upon blessing sa inyong buhay at protection sa inyong pamilya right now in the name of Jesus. Sister Merly, right now receive the blessing of God and your protection by the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Come on, everybody, hallelujah, by the blood of Jesus. Sister Noreen, receive it by the blood of Jesus. Receive the protection against COVID. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng virus. Hallelujah. I release. At sa oras na ito, Ama, sa iyuan mo rin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, ng anumang kalamidad, mga malalakas na lindol. Sa iyuan mo, Panginoon, na walang lindol na malalakas, Panginoon, na makakawasak, Panginoon, O Diyos, ng buhay ng tao sa bansa namin. Maging ang bagyo, hindi ko pinapayagan na pumasok sa aming teritoryo ng Pilipinas. Right now, in the mighty name of Jesus, sinasayuan ko ito. In the mighty name of Jesus. Walang flood na darating in Jesus' name. Hanggang sa matapos, Panginoon, ang 2001, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, salamat sa umaapaw, Panginoon, O Diyos, Lord, na pagpapala na dumarating sa panahong ito, sa taong ito, Panginoon, ng 2021, Panginoon, isang matagumpay, Panginoon, Lord, isang evangelistic, ang magaganap, Panginoon, evangelism, sa lahat, Panginoon, Lord, ng area ng bansang ito, at magkakaroon ng revival ang bansang Pilipinas, at gagamitin mo, Panginoon, ang Pilipino, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng bansa, upang sa gayon, Panginoon, O Diyos,
Lord, marami pang kaluluwa, Panginoon o Diyos, by the power of the Holy Spirit. By the power of the Holy Spirit. Salamat po, Ama, na marami. Tunay nga po, Diyos, Lord Jesus, siyayuan mo rin ang iyong abang lingkod, Panginoon, na walang gagalaw sa akin, Panginoon o Diyos. Lord, nakuta ng kaaway, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Sa aking pamilya, siyayuan mo ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking asawa, Susan, 10, Panginoon, ng mga apo, in the name of Jesus, ng aking mga anak, in the name of Jesus. Salamat sa iyo mo, Panginoon. At Lord, lahat ng aking mga kaibigan na rito sa Facebook, Panginoon, mga nag-accept sa akin, sa iyo ang kalamang buhay, Panginoon. Walang gagalaw sa kanila in the name of Jesus, na si Satanas, in the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ, na sila'y mabuborn again lahat, Panginoon, ng mga anak mo. Mabuborn again lahat sila, Ama, dahil ang kapangyarihan ng Espiritu, ipapadama mo sa kanila, dadalaw ang Espiritu Santo sa kanilang mga tahanan, Panginoon. At ang selyo ng dugo, Panginoon, ay agos sa buhay nila. Salamat po, Ama, na marami sa tagumpay mo. Lord Jesus, hayaan po aking panalangin, Panginoon, o Diyos, Lord, ang aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte, 10 ng kanyang mga kabinete, lahat, Panginoon, Lord Jesus, ayan, ang ikaw, Panginoon, ang humawak ng kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy sa iyong mga kapayapaan na narito sa aming bansa, Panginoon, Lord Jesus, hanggang matapos ng aming presidente ang term niya, Panginoon, at may papalit, Panginoon, Lord, na chosen mo na presidente, Panginoon, muli. Salamat po, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, at tunay nga po, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw ang aming tagumpay, Lord Jesus. Salamat po, ang lahat ng mga Kristiyano sa buong Pilipinas ay maglalagablab, mag-aapoy, Panginoon, at mamahalin ka, Ama, at makikita ang mga tanda at kababalaghan, Panginoon o Diyos, sa mga tunay na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At maraming mga Kristiyano ang mabubuhay, Panginoon, mag-apoy sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Lord Jesus, akin po yung tinataas ang lahat, Panginoon. Lord, na mga kakristyanuhan, Panginoon, Lord Jesus. Salamat po, Diyos. Aking pinapanalangin din ang mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon na Diyos, Lord Jesus, sa aming bansa, Panginoon. Napakaraming mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon o Diyos. Lord Jesus, pagpalain mo rin ang buhay ni Brother Eli Soriano. Pagpalain mo silang, Panginoon, lahat, Panginoon. Maging mga kapatid namin, Panginoon, Lord Jesus, doon sa Catholic churches, pagpalain mo sila. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo sila. At ipagkaloob mo, Panginoon o Diyos, Lord, ang revival sa aming bansa. Lord Jesus, wala nang reliyon matataas, kundi si Yesu Kristo ang matataas sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon. Ingatan mo ang aming puso na huwag kami magkasala sa iyo, O Diyos. Na huwag kaming tumingin, Panginoon, sa anumang kalagayan namin, Panginoon. Ang titignan lamang po namin ay kayo, O Diyos. Salamat po, Ama. Lord Jesus, sa iyong patnubay. Salamat po, O Diyos. Lord Jesus, aking din tinataas si Eddie Villanueva. Lahat po, Panginoon, Lord, mga lingkod mo, Panginoon, sa GIL, pagpalain mo sila. Lord Jesus, yung mga kapatid namin, Panginoon, O Diyos. Lord God, hallelujah, doon sa mga Baptist. Lahat po sila, Panginoon, Lord Jesus. Sa mga Presbyterian, pagpalain mo sila. Lord Jesus, ayan, revival ang apoy ng Espiritu ay dumating na sa amin, Panginoon, Lord Jesus. At maraming makakakilala sa iyo, O Diyos. At magbabalik loob sila, Panginoon. At tatanggapin nila si Yesu Kristo bilang Panginoon at Diyos ng kanilang buhay. Mula ngayon, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin ng Diyos sa gabing ito, ng ating evening prayer. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy kayo nagabayan ng Diyos palagi at huwag kayong iwanan ng Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pagantabay sa iyong abang lingkod at patuloy na biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay inyong matanggap mula ngayon at magpakailanman. Kaya pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Everybody will say a wonderful Amen in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And